Guys, magandang hapon sa lahat kong mga kakilala at sa mga hindi kakilala na nakakita sa video ito. Ito yung doon kami sa offshore under Chevron project sa Angola. Yan ang buhay ng nasa offshore. Yan, sinusundo na kami ng surfer mula sa aming accommodation. Yan ay ilalim ng platform. Yan ay tawag dyan is jacket level. So, nag-overtime kami niyan, naabutan kami ng gabi. Pababa kami. Yan, sinusundo kami ng surfer. Marami kami niyan at saka yung platform na yan 1,000 feet ang taas na yan. At saka yung mga instrument nandyan sa platform umaabot ng mga mahigit 14,000. At saka yung mga electrical equipment siguro nasa mga 8,000, 8 to 10,000. So puspusan yung trabaho namin dyan. Under construction pang platform. At saka marami pang mga scaffolding nasa taas, makikita nyo. At saka yun ang buhay ng offshore. Pag hindi pa ready ang platform, yung mga trabahante nandun tumitira sa accommodation, parang hotel. Barko yan ng maraming kwarto. Then susunduin na kami, hatid sundo sa surfer na yan. Nakaselyo ng surfer na yan. Pag tumatakbo na yan, sasaraduhin niya ng sa mga crew. Ayan, hindi masyado malaki ang alon. Pero minsan pag umaalon, yun, delikado. Pababa, pataas yung surfer na yan. Patibayan ng loob, patibayan ng dibdib. Pero kabado ka lang kung sa umpisa. Pero pag masanay ka na, parang baliwala na lang sa'yo. At saka naka life jacket lahat yan. Bawal dyan na pumunta na walang life jacket. Kasi kahit ganyan lang, medyo malinaw pandagat, pero ang lalim niyan nasa mga 80 meters ang lalim niyan. Hindi biro ang lalim ng dagat niyan. At saka nasa laot, yung tubig niya ng dagat, malakas ang pressure. Kahit marunong kang lumangoy, pag mahulog ka dyan, mahirapan ka talaga dahil sa current ng dagat dyan. So, ingat. Laging mag-iingat. At saka yun, nakikita nyo, hindi sabay-sabay bumaba sa surfer. Isa-isa sila. Medyo, kung umpisa ka magtrabaho dyan, halimbawa sa mga skilled workers, pinakamaganda magtrabaho dyan sa offshore. Umpisa lang ang mahirap kasi wala kang kapitbahay dyan, wala kang makita na bundok. Makikita mo dyan puro dagat. Kung titingnan mo, ang pinakadulo sa dagat makikita mo is langit. Yung mga kapitbahay mo dyan ay yung mga dolphin, mga malaking isda, balyena. Minsan makakita tayo ng balyena dyan. Then dolphin.
minsan sa hapon, dolphin, maglaro yung mga isda dyan, magpakita. Kaya, yun. Ang ano doon sa surfer, nasa mga 15 lang katao ang kaya niyang dalhin. Hindi siya masyadong puno dahil bawal yung bumiyahe ang surfer na may tao sa labas. Dapat nakaupo lahat sa loob. Kaya yun, ah, yung iba, babalikan ng surfer yun. Kaya, ang layo ng ng accommodation mula sa platform, nasa 1,000 meters or 1 kilometer. Pero, yan, dahil hindi masyado, nilapit nila yung accommodation dyan sa platform. Ayun, dumating na yung isang surfer na sumundo. Kasi minsan pag dalawa o tatlong surfer ang kumukuha sa mga trabahante dyan. Dahil sa time na yan, siguro umaabot kami na sa mga 1,000 ka mga skilled worker sa panahon na yan. Kaya medyo marami-rami. Marami-rami ang mga trabahante dyan. Mga skilled. Mayroong mga engineer, mayroong mga manager. Lahat. Kahit anong posisyon. Welder, electrician, technician, supervisor, engineer, manager, secretary, pareho lahat dyan ang pagbaba at pag-akyat ng surfer. Walang mauna, walang boss-boss. At saka yun lang. At maraming salamat sa pagtingin, pagtanaw sa aking video. At wag Ayan guys, dumating na kami galing sa offshore platform. Dumating kami dyan sa accommodation namin. Yung accommodation namin, barko. Ganyan talaga pagdating sa accommodation. Mayroong magsalubong sa amin, mga crew. Ganyan na alon, maliit pala yan. Minsan guys, malaki ang alon, mahirapan kami makababa pag ganyan. Kaso yan ang buhay ng offshore. Minsan maalon, minsan hindi. Kaya tiis-tiis lang sa mga gustong magpunta sa offshore. Masarap ang buhay sa offshore. Walang mga chicks sa offshore. Saka yung mga asawa dyan, kung mag-abroad ang yung mga asawa papuntang offshore, kaya ganyan. Dahil wala kayong kalaban doon. Pero patibayan ng dibdib dyan. Pahirapan. Pero bago ka makapunta sa offshore, mayroon talagang training dito sa Maynila bago ka makapunta sa offshore. So ganyan talaga ang buhay na nasa offshore. Ayan, matagal makababa dahil magalaw ang surfer, maalon. Pinauwi kami ng tanghali dyan dahil mamaya-maya lumaki na yung alon yan. Hirapan na surfer bumabiyahe papunta platform. Kaya pinauwi kami ng aga dyan para makapahinga at maiwasan yung pagbiyahe namin sa alon. Hindi natin alam gaano ka laki ang alon. Karamihan dyan nasa mga 25 meters ang alon. Masalubong namin dyan sa gitna
condition on the platform. So, ganyan talaga pag nasa offshore kung walang helicopter. Magbabiyahe papuntang through surfer. Maraming salamat sa pagpanood at mag-subscribe lang kayo.